Welcome to Donmar TV News Channel. Vice President Leni Robredo attended the presidential forum organized by the business sector. Robredo said she is open to the idea of amending the economic provisions of the Constitution. I am very much open to exploring any proposed constitutional amendment that would unlock current roadblocks that are thrown our way, as long as we ensure that the process is open, transparent, and people are given the opportunity to participate. But for now, she wants to push for a responsive Philippine Public Service Act that will open the economy but will also assure the necessary safeguards. In a news release, Ferdinand Bongbong Marcos and Davao City Mayor Sara Duterte Carpio want to build more modern trading posts to provide Filipino consumers access to more affordable farm products. The two also emphasized that the improved supply chain would also positively impact the environment apart from the benefits of lower price of goods. Leo de Guzman in a forum expressed his opposition in several policies of the government. These include the implementation of no vaccination, no ride policy and the plan of the Department of Education to expand the limited face-to-face classes next month. Tingin ko, Neil, hindi pa dapat dahil pataas pa ng pataas yung bilang ng COVID at delikado yung ating mga kabataang estudyante. In his FB post, Senator Panfilo Lacson warns the public against the proliferation of text scam. He advised not to easily be trustful to unknown cell phone numbers. Lacson said through the national ID and SIM card registration, thieves could easily be identified. Senator Manny Pacquiao calls on the Department of Agriculture that the agency should look for ways to help the fisher folks. This is to avoid resorting to importation of fish supply where corrupt government officials and businessmen are the only ones who benefit from it. Pacquiao said the Philippines has a vast potential to become one of the world's leading marine and aquatic products providers because of its strategic location in the Pacific Ocean. In his video message, Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso presented some of his plans if he becomes the next Philippine president. Habang hindi pa tayo nakakabawi at hilahod pa sa pandemya, tuloy-tuloy na ayuda sa bawat pamilyang Pilipino. Ani ng mga magsasaka, bibili ng gobyerno sa tamang halaga. Aside from this, he also wants to slash the taxes imposed to petroleum products and electricity. Pinaka-controversial kasi itong, alam mo na, itong nakaraang weekend ay may mga presidential interview nangyari. Yung isa hindi nakadalo sa kanyang dahilan na sinasabi. Anong tingin mo doon sa nangyari niyan? Binabatikos, yung iba naman nakaiintindihan. So anong tingin mo doon sa naging desisyon ni Mr. Marcos, BBM, doon sa isong ito? Well, unang-una, hindi ko pinanood yan kasi mag-aaksaya lang ako ng panahon and buti nga kasi na-trivialize yung interviews, no? Na mga parang ginawang game show. So, I don't know. Siguro may rason si Marcos kung bakit hindi siya nag-appear diyan at yung mga iba naman ay hindi naman naimbita. So, sa susunod siguro yung network ninyo ay imbitahin yung lahat, di ba? Yes. Tama po yan. Dapat maimbitahan. Pero matanong kita, Professor Pasintabi na. Sabi mo parang sayang lang ang oras. Tama ba yung nadinig ko? Bakit naman? Well, because I've seen this before and nakita ko talagang tinitrivialize nila yan. Ikaw naman magiging presidente ka tapos puro cute na question ang tinatanong mo. Bakit, no? Bakit hindi yung malalim na question? Dahil inaaksaya mo lang panahon itong mga kandidatos na to na kailangan yung panahon nilang pagkakampanya, di ba? Why are you doing that? Good. Para lang mag-cater ka dun sa mga gusto, mga telenovela. You look for educated voters and then you feed them stupidities, di ba? Bakit? Correct. So, panahon na, Professor, ang naibig sabihin nito, napapanahon na itaas na ang antas ng question and answer or debate sa mga presidential candidate. Ganun ba? Yeah, at saka yung mga anchors, no? Huwag na kayong pumagitna-gitna dyan at pa-power trip kayo na, yung mga tao kinikilabutan sa mga tanong ninyo.
You invite political scientists like us, economists, no, philosophers. Yan ang Yes. imbitahin ninyo na magtatanong dyan sa mga ano na yan, mga presidentiables and vice presidentiables and senatoriables, no? Hindi kayo nagpapakyut dyan, gigitna-gitna kayo. And then, wala nga kayong follow-up question eh. Kaya nga, use one word and ano. Bakit mo huhulihin ng isang tao dahil gumamit siya ng maraming words? Isn't that stupidity? Hi, ewan. So, it's a waste of my time to watch these shows. Okay. Pero ganito, gaano kahalaga sa tingin mo? Talaga bang importante na ang isang national candidate ay humarap sa hindi lang interview, debate mismo? Iba yung presidential interview kaysa presidential debate. Hindi ho ba, Professor? Precisely. Kasi, Mike, my expertise is foreign policy. Hindi pwede akong bibit-bitin ng presidente na yan kung may crisis situation. Dapat sa sarili niyang wisyo, alam niya yung desisyon. You know what I mean? In a crisis situation, you cannot rely on your experts kasi ikaw yung decision maker. So, bakit ka Kaya maganda yung debate niyan para makita mo kung sinong bobo at sinong may konting talino, di ba? Correct. At saka sa debate, yun yung opportunity ng candidate na talagang sabihin niya yung kanyang alam at kakayanan. Huwag siyang maghihintay doon sa tinatanong diba? nagtatanong ng kailangan sa kanya manggagaling kung ano ang gusto niyang gawin, di ba? Dapat kasi debate, bungguan ng mga ideas, no? Sabihin nung isang candidate, ganito para mawala yung 28 million na mahirap. Sabihin nung isa, hindi, mukhang hindi tama yung ano mo. Ito dapat ganito. Yan dapat bungguan ng mga paglalahad ng paano nila isusolve ang poverty, kalamidad, no, kriminalidad, yung health issues. Yan ang ibig sabihin ng debate. Kanya-kanyang presentation ng what they are going to do when they are already living by the Pasig, di ba? Hindi yung pagpapakyut na answer in one word. Hello? Yan ang gusto ko sa Professor, direktahan ka. Direkta ka talaga. Pero totoo yan. Actually, di ba, Professor, alam mo naman ito. Yung problema natin sa ekonomiya, yung inflation, threat ito sa buong mundo. Patuloy na tataas yung inflation, hindi lang napapag-usapan. Itong issue ito, dapat ito ay pinagdidibatihan ng ating mga kandidato. Tama ba, Professor? Yes, pero basahin ninyo yung mga post ni Manuel Piñol. Makikita mo dyan na dapat hindi magkaroon ng ganitong problema. Yung ba namang patatas na binibili mo sa farmer ng 8 piso, 8 pesos I'm sure alam mo kung magkano yung patatas na yan pag dumating na dyan sa dulo. Diba? 100, Yes. 120. Yung sibuyas nitong itong driver ko, parang 3 pesos binili sa kanya. I'm sure alam mo kung magkano yung sibuyas. Inflation is caused by Well, itong agricultural issue, dahil agricultural country ang Pilipinas, pero ito'y napakagandang dapat pagdebatihan dahil nandito nakataya yung kinabukasan ng ating mga farmers at yung mga local producer. Ano ba ang ating papaboran? Importation or palakasin ang local producer, di ba? Or mga farmers ang palakasin. Isa yan sa national issue. Dapat yan ipag-usapan kung ano ang kailang plano dahil sa paulit-ulit na lang na importation ng policy compare sa pagbigay ng tulong sa mga farmers. Hindi ba, Professor? Nako, absolutely true. Alam mo tayo, we're such a spoiled people. Di ba ikaw magtapong ka ng buto ng kalabasa dyan, Mike, sa kapaligiran mo, nagtubo na dyan, may kalabasa ka na. And yet, yung mga na desierto, ginagawa nilang green yung desert nila. And we, sobra tayong spoiled. We are a highly mineralized country, andyan yung kailangan sa electric vehicles. What are we doing? Yung mga malalaking conglomerates, yan na nag-earn ng money, mabuti nga, iniikot nila para dito mag-create ng jobs. No. They stash them away in, alam mo na, dyan sa Panama, kung saan pwedeng mag-grow yung kanilang pera, itago nila. Wala, nakatulong naman yung pera . So,
I don't think I need another PhD in economics to know all this, no? But the sad part is that 75 years old na tayo. Kasing taon ko yung Republika eh. And yet, wala tayong katutunan, ano? Wala tayong, anong tawag nyo? Wala tayong pinag-aralan. We never learned any lesson at all. Maraming dapat na pag-usapan, especially itong issue ng privatization. Ito ay isang napakatinding usapin. Dapat ito ay magpahayag ang mga presidential candidate. Dapat pagdebatihan ito. Kanila bang ipagpapatuloy ang privatization? Or kontrolin o ibalik sa pamahalaan ang mga public utilities? Yung lahat ng mga dapat ay para sa masang Pilipino. Dapat yan ay napapag-usapan dahil nakataya dyan na ekonomiya at saka yung proteksyon sa mga maliliit na consumer. Tama ba, Professor? Tama ka talaga. Ang mga kurakot, ang mga korap nasa gobyerno. Di ba? Ngayon ako bang nakitang napreso dyan? At saka, Mike, do you care kung galing sa Jupiter magpapabilis ng internet mo? Ako, I don't. Galing kahit saan planeta siya. I don't care about ownership. Wala na, hindi na issue yan eh. No? We don't care about ownership. Yung bibigyan mo sila ng lupa dito. They don't care about that. Kasi meron namang 99-year lease and renewable. Sino ba yung mga Methuselah dito na 200 years siya mabubuhay? Eh, ang life nga ng mga businesses usually is like one generation, 30 years, di ba? So what are we talking about? Sabi ko nga I don't need another PhD in economics to know all this. I'm sure everyone else can see this, di ba? Okay. Professor, sandali lang po at ang aking pong partner si Jade ay may mga dagdag na tanong. Partner, si Professor Carlos. Professor, good morning po. Sa nabanggit po ninyo kanina na hindi po ninyo napanood o ayaw talagang panoorin yung interview na yun. Ang sinasabi ho ba ninyo, kahit andun pa si BBM at dahil nga presidential interview ay hindi pa niyo panonoorin dahil ang gusto niyo pumapabor kayo sa debate dahil doon mas lalong mailalahad yung ideya at kakayahan ng isang kandidato, Professor. Tama ka, Jade. Ako, wala pa ako napipiho dyan sa mga kandidato. No? Although dyan sa Facebook, marami nang pinangunahan ako. Minumura ko sila. Of course, hindi ko naman minumura. Sinasabi ko lang, hello, parang may alam ka pa sa akin. No, I want to listen to the debate. Yung tinuran ko na nga kanina kay Mike, it should be a debate. It should be a collision of ideas. No, I don't care kung sino nandyan. Parang siyam na ata sila dyan. Pakinggan natin silang lahat. Kung sino yung malapit sa puso ko na magbibigay ng kasagutan sa problema. This is a person I'm going to, di ba? Yung mga nagpapakyut, please, just kill yourself already. Kasi hindi natin kailangan yung pagpapakyut in a very, very complicated world. Paano sila magre-react sa Quad, sa AUKUS, no? Paano sila magre-react doon sa Japan na go-offer na siya yung maging lead defense natin dito sa region? Hindi nga nila alam yung mga mga bagay na yan. Kailangan alamin nila. Kasi hindi nila pwedeng bitbitin ang kanilang mga consultant all the time. Diba? Well, kayo ho ba, Professor, ay pumapabor na dapat gawing mandatory din para sa mga kandidato yung pagdalo sa mga debate? Mahirap kasing gawing mandatory yan lahat eh. You just let them decide on their own volition which ones they're going to attend. Siyempre, pagod din yung mga iyan. Tayo, these human beings, no? Pag siguro, ang tingin nila, tagilid ang so they'll say, why will I waste my time on that, no? O kaya, pag nakita nila na yan gagawin na, parang showtime, no? And they will say, I have better things to do. You understand? Let's not make it mandatory kasi mahirap tayong pilitan, eh. Parang, miski sa puno, di ba? Pilitin mo yung manggang mahinog, I'm sure ang sama ng lasa niyan. Di ba? Okay. So, ang ibig sabihin dito, Professor, yung hindi pagdalo ni BBM doon sa isang interview nga ng isang network, ay pumapabor kayo doon. Baga, tama lang ang ginawa niya. No, I have no comment. Okay. I don't know what his motives are. Alam mo, sa mga social scientists like me,
when you look into motives, they are really landmines. Alam mo, ano yan, mine, ano? Yung pumuputok pag naapakan mo. So, I don't dare, I don't have the audacity to even second guess Marcos or whoever did not attend there, or si Lenny Robredo na hindi mag-attend dito sa colleague ko na dito sa DC. Darating na eleksyon. Among others, kasi yung mga iba dyan, like halimbawa, yung mga iba, taga Ilocos, taga Naga, RH na Manila Times debate, no? Should be a debate, no? Saka dapat kasi siguro, if I may give an unsolicited advice sa inyong network, no? Yes. Get them one-on-one. Tanungin nyo sila sa isang oras ang isang tao para malalim ang paglimi ninyo kung ano ba gusto mong mangyari, di ba? So, lalampas ka sa pagpapakyut at mga general statements ng mga ito, di ba? Alright, so ibig sabihin po dito, Professor, sa ating mga kababayan, dapat manood dito sa debate para doon nila malalaman at mababasehan yung kanilang pagpili. Taga Manila, alam na nila yung kartada ng mga iyan na hindi nila lahat. So, bahala na kasi iba-iba naman ang publiko no? So, different publics will cotton on to candidates differently. Yan naman talaga yung punto niyan Actually, yung tinatarget ng mga interviews na yan, people who have not made up their minds. Ang tawag dyan, swing voters. Kasi yung mga taong nag-make up ng mind na butuhin si ganito, miski anong gawin yung tao na to na masama, yung pa rin iboboto niya. Pero pag sinabi niyang hindi niya iboboto si ganito, miski anong gawing tama ng tao na yun, hindi rin niya iboboto. Alam mo yung confirmation bias? It's very, very evident Di ba? Gaano ka laki na epekto yung kung saan network, ilang ba yung network na yan? Sa mga local networks, sa regional networks. So, after a while, magsasawa na nga tayo dyan. Parang isusuka na lang natin, araw-araw na lang ganyan, di ba? Well, huli na lang sa akin, Professor, bago ko ibalik kay Partner Mike, ilang buwan na lang ay matatapos na nga itong termino ng Pangulo. Sa tingin ho ba ninyo, ano yung mapapala ng magiging susunod na Pangulo sa ating bansa, considering yung mga achievements ng Pangulo ng kasalukuyang administrasyon nga? Sana hindi maputol yung ginagawa ni Art Tugade. Para sa isang kandidato na hindi dumalo sa isang debate po, Professor. Well, again, it depends on the public. Sa akin, I don't care. Ano niya yun, decision niya yun. It's not relevant actually, Total, ang layo-layo pa ng May 9. So, araw-araw nga pwede siya mag-appeal. Tuloy yun kasi yung team ko, part ng roadmap ng transport, roadmap to 2050. Sana, total may debuho na yun. Sana ipagpatuloy na lang. At marami kasi magagandang ipagpatuloy. Marami ding hindi maganda na wag ipagpatuloy. So, kailangan talagang may wish yung susunod na leader natin. Ano yung pagpapatuloy, kung ano yung hindi pagpapatuloy. Diba? Oo. Well, yun, Partner Mike. Okay, last na lang, Professor, dito sa disqualification case ni Marcos sa Comelec, medyo nabibitin. Hindi ko alam kung ano talaga ng... Let's see where it goes, no? Now, those who are suggesting that there will be violence in the streets if he's disqualified, I hope that doesn't happen, because we don't want to make decisions in the streets and through violence. Kaya nga may balota So let's see, too many moving parts, Mike. So as I said, let us not ascribe motivations or we don't know that they are there. And sana makita nila yung unintended consequences ng mga problema nito. Anong tingin mo, bakit natatagalan ng magdesisyon? Alam naman natin na ano man ang magiging desisyon ng Comelec ay pupunta ng Supreme Court. At pagkatapos meron pang tatlong yung may hawak ng kaso magre-retiro na. So anong tingin mo doon? Ito ba ay talagang sa tingin nyo hindi pa talaga tapos or maaaring nabibitin lang talagang ilabas ang totoong desisyon kung ano ho ang kahinat nga ng DCQ ito, Professor? Mike, even if I'm not a lawyer, I know just as you had articulated, there are too many moving parts. No? Let us just see what happens. But, total sinabi na ng Comelec at nagpipre-imprenta na sila ng balota, nandun ang name ni Marcos. So, decisions nila. Siguro yun lang, diba?
Okay. Doon po sa doon sa issue naman na karapatan naman ng presidente yan. 3 yung magre-retiro so bago mag-eleksyon. So 3 rin yung magiging bagong commissioner. Paglagay nyo, lalong mas magiging maayos yung eleksyon o ibig sabihin yun ay hindi makaka-apekto sa eleksyon natin. Anong tingin mo po? I hope not. When you start compromising Po mga nakikinig at sumusubaybay sa araw-araw sa inyong pagkakataong pinagkakalupay, lagi po kami nagpapasalamat. Mike, siguro dahil decision maker kayo dyan ni Jade, o pwede bang magbigay ng unsolicited advice na please advising your institutions by people, putting people there who will follow your wishes, then that's the beginning of a failed state. Pag naglalagay ka ng tao dyan na bobo, tapos yung susunod-sunod lang sa'yo kasi may pagkakautang sa'yo, then we're really going into the deep end, no? Yan yung tinatawag nating very serious democratic deficit. And I hope we will not go there, no? Kasi kontrola